Hello. Good morning po sa bawat isa. Ayan, good morning. Pakibati naman po yung inyong mga katabi dyan ng good morning at merong ngiti sa mga labi. Okay? Good morning, IBC Hulo. Ayan, pwede ko po bang anyayahan ang bawat isa na magsitayo no, as we begin our worship service this morning. No, welcome po sa bawat isa. No, sino po dito yung pinagpala ng Diyos sa linggo pong ito? Mukhang hindi pinagpala ng Diyos. Sino dito pinagpala ng Diyos? I hope lahat po tayo ay pinagpala ng Diyos, no? Yesterday po, no, nagkaroon po tayo ng Youth Talent Fest po at lahat po tayo ay merong place, no? Palakpakan po natin ang Panginoon, no? At meron pong mga na-bless, no, sa ating pagkanta. No, nung kahapon po may mga lumapit po at sila daw po ay na-bless habang sila ay nakikinig. No, and I hope everyone na nandito po ay pinagpala po ng Diyos, no, sa mga nakaraang linggo. At ang pinagpala po ng Diyos ay meron pong pusong nagagalak. Tama po ba? Ang pinagpala po ng Diyos ay sumasamba sa Panginoon. Amen? No, ang pinagpala po ng Diyos ay umaawit, no, at sumasamba sa Diyos na nagpapala po sa atin. Amen po ba? Amen. So kung kayo po ay pinagpala, samahan niyo po kami umawit sa umaga pong ito. Let's sing. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsasalamat. Para lang kanino? Ay para lang sa Kanya. Yes, Lord. Hindi natin simula. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa kanila. Sing handog. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga pong ito.
So, ayan, good morning po. Pakibuksan po natin yung ating kanya-kanyang Bible sa book po na Matthew chapter 6 at babasahin po natin ng salitan yung verse 25 hanggang verse 34. And then sa mga katabi po natin na walang Bible, please pakisharean po natin. Again, pakibuksan po yung Bible ninyo sa book na Matthew chapter 6 at we will be reading yung verse 25 hanggang 34. Nakita na po? Pag nakita na, patugon po muna. Amen. Ayan. Simulan ko po sa verse 25. In verse 25, therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Kayo po, verse 26. Sa verse 27, and which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Kayo po, verse 28. Sa verse 29, yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Kayo po, verse 30. Sa verse 31, therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Kayo po, verse 32. Sa verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Sa verse 34 and last, sabay-sabay po tayo. Begin. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Praise the word of God. Manalangin po muna tayo. Panginoon, una, we thank you po na madami sa buhay lakas na pinagkaloob mo sa amin today. Also, Lord, pakicheck mo po munang maigi yung puso ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Praying na bawat isa po sa amin na ikaw talaga yung tinitignan, Panginoon. Tulungan mo din po kami sa sandaling ito, Panginoon, kung meron pang mga sama ng loob, alitan, na hindi maganda, Panginoon, na nagawa namin sa ibang tao, Panginoon. Tulungan mo muna po kami sa sandaling ito na ipasa Diyos sa'yo, Panginoon, ipasayo yung mga bagay na to. So that hindi ito maging hindrance o sagabal, Panginoon, sa pagdaloy ng presensya mo sa sandaling ito. Ganon din, Panginoon, kung kami naman po yung nagawa ng hindi maganda, Panginoon, tulungan mo rin kaming mag-respond, tumugon, ayon sa nais mo, Panginoon, sa bagay na yon. Nang sa ganon, mabantayan din po naming maigi yung puso ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Mamaya po sa pag-take ng banal na hapag, Panginoon, tulungan mo po kaming maging karapat-dapat sa bagay na to, Panginoon. Tulungan mo rin, Panginoon, yung bawat isa na tatayo dito sa harap na hindi yung skills, hindi yung galing ng bawat isa, yung mangibabaw, kundi yung pagkilos mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat sandali, Panginoon, piliin namin yung tapat na pamumuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Sa sandaling ito, Panginoon, tanging pangalan mo yung itinataas namin. Ikaw yung magaling, ikaw yung matalino, hindi kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, bago po natin awitin yung second song po natin. Gusto ko pong itanong po to sa inyo po itong question na to. No? Have you ever wondered na kung bakit tayo nandito ngayon? No? Bakit kaya tayo ginising uli ni Lord? No, this morning, no, I used to ask that question and I used to wonder, no, Lord, bakit mo pa ako ginising this morning? No? Sa kabila ng minsan nagkakamali ako,
Minsan may nagagawa akong bagay na hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon. Or minsan, nakakalimutan ko ang Diyos. Minsan wala akong pakialam. No? But merong time na, Lord, bakit ako nandito? No? Naranasan nyo na po ba yan? Or natanong nyo na po ba yun sa isip? Lord, bakit binubuhay mo pa ako? No? But the answer is, nasa salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, God's mercies are new every morning. Yung habag, yung awa ng Diyos ay bago sa bawat araw. No? And sa Romans po, sabi po doon, yung kindness or yung grace ng Panginoon is intended for us, no? Para i-lead tayo sa repentance, sa paanan ng Diyos. No? Kaya tayo nandito this morning and binigay sa atin yung panibagong buhay, panibagong chance, panibagong araw para ibigay sa Panginoon. Amen po ba yun? And samahan niyo po kaming umawit sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa umaga pong ito. At tapat ang Panginoon at hindi po nauubos yung biyaya niya. Amen po ba yan? Let's sing. Sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay man. Ulitin natin sa simula. Kayo lang po, kausapin niyo po ang Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, natapatan sa buhay ko.
itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo, di mapapantayan. Puri natin ang Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, iba sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dakilan mo, di mapapantayan. Sa pawitin natin, let's sing. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, iba sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo, di mapapantayan. For the last time, awitan natin ang Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo, di mapapagkadakilan. Kadakilan mo, di mapapantayan. Jesus. Panginoon, dakila naming Diyos. Salamat po sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa awa mo, Panginoon, na hindi tumitigil, Panginoon. Even now, Panginoon, kami ay narito, Panginoon, sa inyong harap, sa inyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw po yung aming sinasamba, pinapupurihan, Panginoon, sa oras pong ito. Ikaw po yung maitaas, Panginoon. Ikaw po yung kumilos. Ikaw yung mangusap sa bawat isa na nandito, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na lumabas kami ng lugar na ito, Panginoon, na hindi ka nangungusap, Panginoon, sa amin. Hindi ka, Panginoon, nangungusap, Panginoon, sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon. Lord, i-reveal niyo po, Panginoon, yung inyong mensahe sa amin, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayo magsayo po. Salamat. Tayo po'y dadako sa banal na hapag. At least once a month, we've been doing this in remembrance of what God has done sa buhay po natin, kung paano tayo nakakilala at bakit tayo kumilala sa ating pong Panginoong Jesus. At sinabi niya po na tayo po ay magpatuloy sa kanyang kalooban. Diba? So handa po natin ating mga puso.
And I hope and I pray that before you enter, ay nasiyasat na po natin ating mga sarili. Tayo po ay kaya nakakaharap sa harapan ng Panginoon ay dahil sa Kanyang biyaya at awa sa buhay po natin. And as we're going to do this, this is an open communion. If you have been baptized by immersion, and then that is the prerequisite of this Lord's table. But it's up to you if you want to take it. Ayan. Hindi ho namin ito ipagdadamot po sa inyo. Ayan. It's just that kung meron pa po rito na hindi pa po nakakasumpong ng tubig ng bautismo, kailangan po sa isang bagong mananampalataya. If you have accepted the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior of your life, you must. It's not a requirement, but you must. Because that is an identification of who you are in the Lord Jesus Christ. We accept the Lord privately, and then we tell to the people that Jesus is our Lord publicly by being baptized sa tubig po ng bautismo po. Ayan. So, and then ang tubig ng bautismo po ay hindi po nakakapagligtas. Wala po itong kinalaman sa kaligtasan po natin. Ngunit meron po itong kinalaman sa pagsunod po natin sa ating Panginoon. Sa unang pagsunod, and then itong banal na hapag ay pagpapatunay na hindi lang kayo unang sumusunod sa ating Panginoon, kundi patuloy tayong sumusunod sa ating Panginoon. Sa likod ng pangako ng gawaing ito ay isang responsibilidad na nakaatang sa atin. Every time we take this publicly, telling that na Panginoon, susunod ako sa iyo, yun po yung dapat po nating responsibilidad na dapat gawin. That is why we've been doing this frequently every month para ma-remind po tayo na tayo po ay kinakailangan sumunod sa kalooban ng Panginoon ng may pag-ibig. Yun lamang po. In the same, sabi nga po doon, for I have received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." And in the same way, also he took the cup. And it says, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Tayo po manalangin na po. Ilapit natin sa Panginoon ating mga puso. At tayo po ay patuloy ng pasalamat sa gawain ganito na po. Let us pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli sa pagkataong ito na kami po ay malapit po sa inyo sa gawain po ng komunyon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan binigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay mo na binigay niyo po sa krus, sa dugo mo na dumali, Panginoon, kami matubos sa aming mga pagkakasala. Panginoon, sa mga sandali pong ito, nilalapit namin aming mga sarili. Pagindapatin niyo po ang sa aming pagtanggap, Panginoon, ng banal na hapag. Anumang bagay, Panginoon, nakita pong mali sa aming mga puso, Panginoon, itama niyo po at dalayan ka po ng muli ay pakalinisin niyo po kami muli ng Banal na Santo Espiritu, Panginoon. Manguna po kayo sa aming gawin sa umaga pong ito at ay mataas po pangalan po ninyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. To make me
This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. Amen. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade the sinner's sin for your new covenant. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah. I live in remembrance. After he took the bread, he also took the cup and says, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost." Tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming nire-remind kung sino kami sa iyong harapan, dakilang Diyos. Biyaya kami po ay nakatanggap ng kaligtasan na galing po sa iyo. Biyaya, Panginoon, dahil wala kaming karapatan na magkaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit pinagkaloob niyo pa rin sa amin, dakilang Ama. Salamat, dakilang Diyos, sa biyaya, Panginoon, na pangungusap ng iyong banal na Espiritu sa buhay po namin, dakilang Diyos, upang patuloy na mabago at magbago ang buhay po namin. Mula ngayon hanggang sa kasalukuyan, Panginoon, hanggang sa darating pa, dakilang Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon. I-remind niyo po lagi sa amin, Panginoon, ang pangako naman dapat namin sa likod ng gawain na ito, dakilang Diyos. Ibinigay niyo po ang buhay niyo po ng buong buo para po sa amin, dakilang Ama. Tulungan niyo rin po kami, turuan niyo kami, Panginoon, na maibigay din po namin ang buhay po namin sa kalooban po ninyo, Panginoon. Lord, even though if we don't do you, kung di pa namin gagawin ang kalooban po ninyo, Diyos pa rin kayo, dakilang Ama. Kaya tulungan mo kami na sumunod sa iyo. Ilagay niyo yung pag-ibig sa puso po namin para sa mga taong nasa paligid po namin, dakilang Ama, at sa mga taong gagamitin pa po ninyo, Panginoon, sa buhay po namin upang makakilala sila sa iyo, dakilang Ama. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming pananampalataya ay patuloy mong palakasin, Panginoon. Hindi lang sa ganitong gawain, kundi sa pang-araw-araw na pakikipag-usap niyo po sa amin. Salamat po, dakilang Ama, sa ginawa po ninyo sa buhay po namin. 2,000 taon na nakakalipas, dakilang Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, huwag tong makalimutan, Panginoon, sa aming puso at sa aming mga isip, dakilang Ama. And Lord, sa buhay po namin, tulungan niyo kami na maitaas lamang ang pangalan po ninyo at wala na pong iba.
Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na po magsiupo. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Good morning po sa bawat isa. Welcome po sa IBC Hulo. And as always po, it's always a privilege na maimbitihan po at makatayo po sa inyong harapan to share God's Word. So, if handa na po tayo, manalangin po muna tayo, samahan niyo po ako. Ama naming banal, salamat po. Salamat po for today na hinahayaan niyo po kami na makalapit sa presensya mo ng malaya. Yung ibang tao, Panginoon, kailangan nilang ilaban, Panginoon, yung paglapit sa'yo. Itago yung pagsamba sa'yo. Pero kami, Panginoon, we are free to celebrate your presence, to celebrate your grace. Hayaan mo naman po, Ama, na wag po naming hayaang mamiss yun because meron kaming ibang bagay na hinahanap at hinahangad sa buhay po namin. Lord, more than answered prayers, more than answers sa mga question namin, hayaan mo po na makita ka namin ngayong umaga pong ito. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat. Samahan mo po kami, pangunahan mo po kami. Pakilala mo po kung sino ka sa amin ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amin at amin. Ayan. Ang title po ng pag-uusapan natin is Kita Kita. Ayan. So, ang idea po nitong Kita Kita, mamaya po as we unfold yung pag-aaralan po natin, maintindihan mo bakit Kita Kita yung title. Pero for now, ang pag-uusapan talaga natin is about worry. Ayan. Paganahin natin. Yun. Sabi po sa Merriam-Webster, define po muna natin. Sabi niya, ang worry daw po ay isang mental distress or agitation resulting from concern, usually for something impending or anticipated. Ulitin ko po, it's a mental distress. Ibig sabihin, hindi nangyayari lang physically. Bago pa mangyari physically, bago pa mag-react yung body natin, nandito na yung battle sa isipan. Mental distress or agitation resulting from concern, usually from something impending, na de-delay or anticipated. Pero mas gusto ko yung next definition na nakita ko po online. Ayan po. Bago ko po basahin yan, si Enzo po, may pinapanood po kaming pangbata na mga, pang-baby na, tawag doon yung mga nursery rhymes. Tapos, yung mga nursery rhymes po ngayon medyo informative na siya. Hindi na lang siya basta yung may maisayaw ka lang na Johnny, Johnny, yes papa. Pinag-uusapan na nila about it's free, it's safe to express emotion. At a young age siya, in song form sa mga bata.
So, isa po doon naalala ko, nabanggit doon, worry daw is an emotion. Which is yun nga yung nakita ko doon sa definition. Sabi niya, worry is considered an emotion. You have to understand, emotions are neutral. Opo. Hindi po masama. Pagka nagalit ka, hindi masamang magalit. Oo. Baka sabihin niyo po, ay si Jesus nagalit, nagtaob ng table, ng latigo. Masama yun, di ba, Pastor? Hindi po. Ang emotions po ay neutral. So, kung pagbabasihan po natin yon, worry is considered an emotion, neutral, specifically a form of anxiety that involves apprehension. Ang ganda ng term na ito, apprehension about potential future problem. Ang apprehension po, kung familiar kayo, narinig nyo na po ang word na apprehension. Ginagawa po yan sa mga taong nahuhuli ng pulis. No? Hinuhuli. So, ang ginagawa po ng isipan natin when we are worrying, yung mga bagay na hindi nag-e-exist, sa isipan mo lang, yung potential problems, okay, yung future problems, yung mga bagay na pwedeng mangyari, kina-capture mo. Ang Bible po, meron din siyang discussion about capturing your thoughts. Ganun po yung ginagawa natin. Kina-capture natin yung mga negative thoughts, yung mga future problems. Ayun po yung tinatawag na worry. Okay? So, para lang po, before we proceed, may kikwento lang po ako. Ako po, last year, meron po kaming pinagdaan ng mag-asawa, family po namin. Feeling ko na-experience ko naman to before, pero that time po kasi, mas parang ramdam ko siya. Oo. Bakit? Kasi po, may anak na po ako eh. So, last year, October, 2 years na po ako dun sa work ko. Tapos, pagdating na October, suddenly, hindi po ako makalog-in. Oo. Only to find out, as in, walang nagsabi sa akin, walang kumausap sa akin. Nagtataka ko, hindi ako makalog-in. Tapos, after 30 minutes, nag-message na yung TL ko sa akin, kinausap na ako, uy, wala ka ng trabaho. Imagine, biglaan lang, isang snap lang, uy, wala ka ng trabaho. Expected mo, papasok ka, maglalaging ka at magtatrabaho ka. Ang nakakatakot po dun, dahil natanggal na ako ng trabaho, wala po akong ina-expect na sahod sa susunod na cut-off. So ako po, after ko mawala ng trabaho, nagkaroon ng admin hearing, for formalities na lang po, tas wala po akong trabaho. Alam niyo po, ginawa ko after ko pong malaman na wala na akong login at hindi na po ako magtatrabaho, hindi po ako natulog. Ang ginawa ko po, nag-download po ako ng LinkedIn, nag-download po ako ng iba't ibang app, nagsimula po ako maghanap ng trabaho. Noong una, okay pa. Nginingitian ko pa po eh. Sabi ko, hindi, okay lang to. Setback lang to. Baka bukas may ma-applyan na ako. Lumipas yung 1 araw, lumipas yung 2 araw. Noong una, isa lang yung na-applyan mo. Tapos lahat ng group sa Facebook, yun na lang yung tinitingnan ko. Hindi na po ako nagtitingin ng mga memes. Hindi na po ako nagre-reply sa mga GC. To the point po, minsan pag naaalimpungatan ako sa gabi, nag-check talaga ako. Na-hire na ba ako? Nag-check ako ng email ko. Nag-check ako ng mga potential na pwede kong applyan. Tapos lumipas na yung mga linggo. Bigyan ko lang po kayo ng context. Hindi po ako fully nawalan ng trabaho kasi may sideline naman po. So technically, habang ako po ay nagpapakabagabag sa worry ko, sa provision, kasi may baby na po kami, si Enzo eh. Hindi naman po siya pwedeng, anak, 1 month ka munang hindi dede. Hindi mo pwedeng ganun eh. So, ganun po yung nangyayari. Kino-consume na po ko nung worry ko na kahit na nagpapadala ang Panginoon ng provision from different person, nagpapadala ang Panginoon ng provision dun sa mga sidelines, may mga taong tumutulong, may mga taong nag-aabot, sa totoo lang po, after a month, ang blessing po ng Panginoon, nag-provide naman po agad siya ng trabaho. Pero for the 1 month, doon pinakita ng Panginoon, pero hindi ko nakita. Okay? Bakit? Busy ako sa pag-worry. Hindi ko napansin, all throughout nung buong 1 month, ang nag-sustain, hindi ako. Hindi trabaho ko. Panginoon. Ang bumibili ng gatas ng Panginoon, ng baby ko, ang Panginoon. Wala akong trabaho eh. Diba? Sabi po dito,
whether matagal ka na dito sa church, matagal ka ng mananampalataya, or bago ka pa lang sa church, naniniwala ka man sa Panginoon o hindi, at some point, to some degree, you experience worrying. Lahat tayo dito nag-worry na. Mababaw man yan, malalim man yan, hindi man tayo pare-pareho, pero may pinagdaanan na tayong worry. May mga bagay tayong napagdaanan or na-worry na mga specific na bagay. Una, provision. Okay? Pagdating sa provision, panggastos, sa mga pumapasok, sa mga estudyante, pamasahe, pangkain. Lately, nung bata po ako, nung nagsusulat po ako ng Heart's Desire, nakikita ko yung mga young professionals, mga adult. Nilalagay nila sa Heart's Desire nila health. Dati hindi ko po yun nilalagay. Ang gusto ko lang magandang cellphone, magandang piano. Ganun lang po yung sinusulat ko dati sa Heart's Desire. Nagkapamilya po ako, grabe pala yung health. Grabe pala yung gamot. Ito yung cut-off mo, kalahati ng cut-off mo mapupunta lang sa gamot. Okay? Provision. Pambayad sa bills, pambayad sa kuryente, kung may inuutangan ka, pambayad doon. Iba sa atin dito nag-worry when it comes to purpose and meaning ng buhay nila. Sa papaanong paraan? You have your hopes and dreams. Okay? Sa mga kabataan dito, college, mag-a-apply ka for college applications, hindi mo alam kung ano yung course na pupuntahan mo. Bakit? Ang tinitingnan mo, saan kaya ako pwedeng mas kumita? Paano kaya kami makakaahon sa ganito pag ito yung pinili kong kurso? Iba naman, you're in the middle of the course, tapos iniisip mo, lilipat na ba ako? Titigil na ba ako? Magtatrabaho na lang ako? Diba? We experience worry sa iba't ibang bagay, even sa peers natin, sa relationship. Oo, sa mga kabataan, yung mga walang label, no? Nakaka-worry yun. Hindi mo alam kung nasaan kayo or kung ano kayo. Di ba? Iba naman dito, connection. Ako naniniwala, natutunan ko po sa asawa ko, relationships are messy. Okay? Kailangan mong pagtrabahuan, kailangan yung bunuin, kailangan yung buuhin. Tapos, pag nagkalamat yun, back to ground zero, ulit na naman. Tapos nakaka-worry na naman. Kasi habang unti-unti mo ulit binubuo, unti-unti mo ulit tinatayo, paano pagka gumuho ulit? Diba? Makalat na naman. Alam mo yun, we worry for provision, for purpose, for peers, for protection. Lately, may mga napapanood tayo, nagkakapatayan, and all. Pero hindi na, awan ko po sa inyo, hindi ko alam kung nag-worry pa kayo kung pag lumabas ba ako dyan sa pinto na yun, may sasaksak ba sa akin. Hindi na yun yung protection na iniisip mo. Ang protection na lang na iniisip mo is protection from your work. Protection ng family mo na hindi sila maaksidente every time they go outside. Yung mga anak mo pag pumapasok sa school. Ito po dapat natin maintindihan. Hindi masamang mag-alala to some degree. Ulitin ko po Hindi masamang mag-alala to some degree. You have to understand, ang pag-aalala po is a sign that you care. Kaya ka nag-aalala kasi may pakialam ka. Okay? Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, wag po natin tingnan yung worrying as a sin. Okay? Neutral lang muna, emotion lang muna. Okay? Pero ito yung issue natin. Ayan. Medyo nakakabulol lang po. Nakakawalang tiwala ang malalang pag-aalala. Ulitin ko po Nakakawalang tiwala ang malalang pag-aalala. Sipin mo yun, okay kayo ng Panginoon, nagpro-provide ang Panginoon, okay lahat, smooth lahat. Then suddenly, nag-alala ka. Suddenly, nawalan ka ng trabaho. Suddenly, itong ine-expect mo, biglang nag-twist ka agad, 360 degrees. Tapos hindi mo alam kung anong gagawin mo, nag-aalala ka. Tapos ang tanong mo na sa Panginoon, Lord, paano na? We have a tendency to lose trust over anxiety. Alam mo yun, pag nag-aalala ka, inaalala mo yung mga bagay na nangyari noon. Lord, paano na yun? Kagaya dati. Paano yung pag naulit yun? Paano na kami? Paano na yung pamilya ko? Paano na yung relationships ko? Paano na yung career? Paano yung connection? Tapos, ito yung masaklap. Minsan, pagka nag-aalala na tayo, inaalala nating singilin ng Panginoon. Lord, nagtapat naman ako Lord, naglingkod naman ako.
Lord, nakatatlong preaching ako today. Lord, ito yung napakain kong bata, oh. Lord, nagpuyat ako para sa gawain. Lord, naglingkod naman ako. Paano naman ako? Meron po akong papagawa sa inyo. Ano lang, activity lang. Sabihin nyo nga po, weh. Isa ba? 1, 2, 3, go. Weh. Opo. Alam niyo po, ang weh na yan, it's a posture of unbelief. Okay? Most of the time, hindi mo man ina-admit or hindi ka man aware, pero every time nag-aalala ka, at sinabi sa'yo ng mga tao sa paligid mo, uy, the Lord will provide. Sa isip-isipan mo, sa puso mo, uy, kasama mo ang Panginoon, hindi ka niya iiwan sa pinagdadaanan mo. Diba? Ako po, I don't invalidate kung ano man po yung pinagdaanan ng bawat isa sa atin. Sa totoo lang po, kami po ng aking may bahay. Bago pa lang po kami, 3 taon. Bata pa po si Enzo. Pero compared to you, alam ko po mas mabigat yung pinagdaanan nyo, mas mahirap, mas malala. To the point, even other people try to understand, pero you know in yourself, salamat po sa pag-intindi, pero hindi nyo po naiintindihan. Iba yung coping mechanism mo, iba ka magpatawad, iba ka umintindi, iba ka makaramdam ng pain. Di man out loud, di man verbally, but our actions, reactions, decisions, whether conscious or unconscious, merong hint ng unbelief. May hint of distrust sa Panginoon. Ayan po yung nagiging challenge natin. Nagsimula po tayo, definition ng worry, neutral lang ang worry, pero nagiging problema po, pag yung worry natin, nagkakos na to lose our trust sa Panginoon. Ito pong babasahin nating, anong sinasabi ng Bible patungkol dito sa pag-aalala natin? Anong pwede natin gawin? Diba? Kung nandito po kayo kanina habang nag-scripture reading, madami na pong speaker ang gumawa ng preaching about sa Matthew chapter 6, about sa provision. Possibly walang bago kayong maririnig sa akin. Pero I hope this will be a reminder to you when it comes to worrying season ng buhay po natin. Okay. So, konting background lang po, bago ko po i-flash yung sinabi po ng Bible tungkol sa pag-aalala natin. Okay. Sa Book of Matthew po, chapter 5 to 7, okay, compilation po yan ng preaching ni Jesus. Parang, kumbaga sa, sermon notes po yan. Ibig sabihin, ayun yung mga go through preaching ni Jesus. Every time pumupunta siya sa bundok, every time nagpupunta siya sa ibang lugar, ito yung madalas mong maririnig na dinidiscuss ni Jesus. Okay? Yung iba, parte-parte. Yung iba, pagka hinimay mo, mag-gets mo, may consistency dun sa discussion ni Jesus. Okay? So, ganun po siya. So, ano ba yung sinabi? Pagdating dun sa, ano ba sinasabi ng Bible o sinasabi ni Jesus, tinuturo ni Jesus, pagdating sa pag-aalala natin? Sabay-sabay po nating sabihin. Ready? Begin. Okay. So, ang sabi ni Jesus, pag nag-aalala ka, pag nag-worry ka, ano ulit? Isa pa, lakasan niyo naman po. Ano ulit? Yan na po. Ayan na po yung application, yan na po yung message, yan na po yung preaching. Manalangin na po tayo. Si Jesus na nagsabi niyan. Nag-worry ka? Huwag kang mag-worry. Pray na po tayo. Pagka binasa niyo po yung buong chapter, yung chapters, Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34. Actually, kasama po dyan yung mga verses sa taas. Pero, ang maganda po sa ginawa ni Jesus pagdating sa Matthew chapter 6, verse 25 to 34, if you're reading your Bible, if you remember, yung time na buhay ni Job, na nawala lahat sa kanya, asawa niya, pamilya niya, resources niya, mga kaibigan niya, iniwan siya lahat.
As in zero. From being mayaman, for having a big family, nawala lahat sa kanya ng isang iglap. Okay? Tapos pagka piningnan nyo po dun sa Job, nung na-encounter niya na yung Panginoon, nung kinausap na siya ng Panginoon, ang ganda binatuhan siya ng Panginoon ng series of questions, challenging his understanding towards sa kung ano yung ginagawa ng Panginoon habang siya umiiyak dahil nawalan siya ng mga bagay-bagay. Ganun po yung ginawa ni Jesus dito. Okay? Magbabato siya ng series of rhetorical questions regarding dun sa pag-worry natin, sa pag-worry ng mga Israelita that time. Sabi niya dito, babasahin ko po, "For this reason I say to you," ayun yung sabi niya, di ba? Sabi natin, ang sabi ni Jesus pagdating sa pag-worry natin, "Do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is life not more than food and the body more than clothing?" Tanong, di ba? Rhetorical question. Tuloy natin. "Look at the birds of the sky that they do not sow, nor reap, nor gather crops into barns, and yet your heavenly Father feeds them." Ang ganda nung kaninang translation na binasa ni Pason kanina. Pero ito yung tuloy natin, ha? "Are you not much more important than they?" Sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus. Yung mga birds ng kalangitan, hindi sila nagpapakahirap, hindi sila nag-a-apply sa LinkedIn, hindi sila nagbabayad ng bills, hindi sila namomroblema, pero hindi sila nagugutom. Sabi ni Jesus, hindi ka ba mas mahalaga doon sa mga yun? Tuloy natin. "And which of you by worrying can add a single day to his lifespan? And why are you worried about clothing? Notice how the lilies of the field grow. They do not labor, nor do they spin thread for cloth. Yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of this." Sabi niya, yung mga bulaklak daw, yung mga lilis daw, pagka nagtingin kayo ng mga Bible applications ninyo, yung mga tinutukoy dyan ng mga halaman that will be thrown down, ang pinaka-idea daw niyan, kasi meron daw specific na mga halaman tsaka mga damo na ginagamit for pampaliyab ng mga lutuan nila. Okay? Sabi niya doon, kung yung mga ganun nga na ginagamit, maganda ngayon, tas kinabukasan susunugin, pinapaganda ng Panginoon. Tapos sabi niya dyan, even si Solomon, sobrang kilalang hari sa kanila yan. To the point, naalala ko nung bata ko, sinasabi nila every time Solomon is being preached. Nung panahon daw ni Solomon, yung ginto daw nilalakaran lang. Nakakalat lang daw yung ginto dyan, walang masyadong value kasi ganun sila kayaman. Ganun ka-powerful yung kingdom nila that time. Sabi niya, in all his glory, never nadamitan si Solomon compared dun sa mga lilis na yon. Sabi niya dyan, But if God so clothed the grass of the field, which is alive today, and tomorrow is thrown into the furnace, will He not much more clothe you, you of a little faith? Sabi niya dyan. Kanina, ang tanong, hindi ka ba mas mahalaga? Are you not much more? Bigyan nyo na lang po ako ng konting minuto. Basagin lang po natin yung mga questions na yan. Gawin nating personal. Kasi this is the part na nag-i-intersect yung reality natin at yung binabasa nating verse. Okay, Jesus, sabi mo, tinanong mo ko, are you not much more? Okay, sige, papaniwalaan ko yan. Tingin mo sa akin, I'm much more. Am I? Sabi mo, mas mahalaga ako. I'm much more. Pero pagdating sa provision, bakit ganito? Parang di mo alam yung pinagdadaanan ko. Parang hindi mo nakikita yung hirap ko. Yung pagpapakapagod ko, pagtatapat ko, pagpupuyat ko, paglilingkod ko. Parang di mo nakikita yung gutom na ako, nagugutom yung pamilya ko, nahihirapan, may sakit.
To the point na sinasabi mo sa Panginoon, Lord, hindi mo ba nakikita? Hindi naman malaki yung hinihingi ko. Hindi ako nanghihingi ng kotse, hindi ako nanghihingi ng bahay. Maging sapat lang. Sabi mo, I'm much more. Pero bakit parang kulang? To your peers, ginawa ko naman yung part ko Ginawa ko yung part ko sa relationship. Nakipag-usap ako yung unang umabot, ako yung nagpatawad, ako yung umintindi, kahit ako yung naagrabyado. I did my part kasi sabi mo, sumunod ako. Pero Lord, hindi mo ba nakikita? Ang painful nun. Hindi mo ba nakikita na ang sakit-sakit nun? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba nakikita gaano kahirap yun? When it comes to purpose and meaning, Lord, hindi ko dinuloy yung plano ko, yung kurso ko, yung magandang opportunity sa work, promotion, yung business deal na to, kasi sabi mo, piliin ko yung kalooban mo, piliin kong sumunod sa'yo, piliin ko yung tama, piliin kong magtiwala. Pero hindi mo ba alam kung gaano kahirap yun, Lord? Kung ano yung nawala, hindi mo ba nakikita? Sabi mo, I'm much more. Pero hindi mo ba nakikita? To some, ito personal tong part na to sa akin. Lord, gets ko naman. Gets ko naman na mali ako compared sa iba. Hindi naman ako yung naagrabyado. Ako yung nang-agrabyado. Ako yung nakagawa ng mali. Gets ko naman na wala akong karapatang mahirapan, masaktan, pero ang sakit-sakit po, Ama. Unti-unti akong inuubos nung nagawa kong mali. I know I have to endure the consequences of my actions. Hindi naman sa nagre-reklamo, pero ang sakit po. Sa totoo lang, Lord, ang hirap paniwalaan that I'm much more kung ako yung nakagawa ng mali. Hindi mo ba yun nakikita? Hindi mo ba yun alam? Sabi dun sa verse as we continue. Do not worry then, saying, what are we to eat? What are we to drink? Or what are we to wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things. Tas ang ganda nung sinabi dun sa verse. For your heavenly Father knows. Your heavenly Father knows. Alam ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon. Yung Greek word po dyan, eido. Idea po niyan is to see. Pero hindi lang yung makita sa mata. To experience any state of or condition. Hindi po to yung basta, ang idea po nitong Greek word na to, hindi yung basta lang ma-experience mo, uy, Enchanted Kingdom, nakapunta ako, nakasakay ako sa rides, na-experience ko, I know, I see, I experience. Hindi po yan yun. Ang idea po ng Aido ay ito. Para kang may magulang dati na sinusuway mo, ang tigas-tigas ng ulo mo, hindi mo siya naiintindihan, suddenly ikaw na yung magulang. Tapos sasabihin mo, kaya pala ganun si mama at papa. Now I know. Now I see. Si Pastor Eric, pag nagagalit, nung bata kami, nung young people kami, ganito, ganyan, ganyan. Tapos ikaw na yung pastor, ikaw na yung youth pastor, ikaw na yung head pastor sa gantong lugar. Tapos na-experience mo na yung katigasan ng ulo ng mga members, katigasan ng ulo ng mga bata, katigasan ng ulo ng mga young people. Tapos maaalala mo yung mga sinabi sa'yo ni Pastor Eric noon, yung mga pinagdaanan nyo, yung mga pag-aaway, pagalit. Ang tawag po doon, now I know. Now I see. I experience. Ayun yung tinutukoy na Greek word dito. Na dati hindi mo nagigets, pero now I know. Ayun yung sinasabi doon, your heavenly Father knows. Hindi niya lang basta alam dahil siya yung creator of all things. Hindi niya lang basta alam dahil siya yung Diyos. Hindi niya lang basta alam dahil omnipotent siya, omnipresent siya. Pero alam niya. Alam mo kung bakit? When it comes to provision, He knows, He sees. Sasabihin natin yan ng paulit-ulit.
Nagkatawang tao, nagutom, napagod, napuyat, inantok, nagtrabaho bilang karpintero, pinanganak sa sabsaban, not born in and with privileges. Naintindihan ng Panginoon na yung day-to-day living, yung pangkain araw-araw, kailangan pagtrabahuan. He has to work hard to meet needs. Naglingkod sa mga tao, napagod, napuyat, nauhaw, nagutom. Ang sabi doon, sabihin nga natin, ready, begin. He knows, He sees. Kita kita. Sabi sa Bible, and the Word became flesh and dwelt among us. Na-experience ng Panginoon physically. Bawat bagay, bawat gutom, bawat pinagdadaanan mo, alam niya. Sabi sa Philippians chapter 2, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Hindi niya minaximize yung pagiging Diyos niya, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Alam niya. Alam ng Panginoon, nakikita ng Panginoon, na-experience ng Panginoon. When it comes to Pierce, betrayed by his disciples, spitted, mocked, crucified with the same crowd, he healed, fed, served, loved. Experience and endured yung pagtalikod ng Ama para sa'yo. To the point sinabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? He knows. He sees. He experienced. When it comes to purpose and meaning, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Alam niya kung gaano kabigat yung calling, alam niya kung gaano kabigat yung pinagdadaanan mo, alam niya kung gaano kabigat yung paglilingkod. To the point, sabi niya, Father, if you are willing, remove this cup from me, yet not my will, but your will be done. Alam niya yung sacrifices. Ito, medyo mabigat na claim to. Pero ako naniniwala ako dito. Lagi kong tinatanong Panginoon, sabi ko, Lord, na-experience mo lahat. Napagod ka, nagutom ka, nag-sacrifice ka. Pero Lord, hindi mo maiintindihan yung isang taong nagkamali kasi hindi ka naman nagkakamali eh. Perfecto ka eh. Hindi mo alam yung bigat ng guilt, hindi mo alam yung bigat ng consequences. He made him who knew no sin to be sin in our behalf so that we might become the righteousness of God. He himself brought our sin in his body up on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds, you were healed. Kung naiintindihan mo, kung nakikita mo, or sinasabi mo sa Panginoon, Lord, hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo ako nakikita. Hindi mo alam. He knows, He sees. Sabay-sabay pa nga po. He knows, He sees. God, Diyos Ama, ang Panginoon, the only everlasting, self-existing, supreme being, the beginning and the end of all things, creator, sustainer, author, upholder of all things, omnipotent, omnipresent, omniscient, and immutable, and by Him and through Him all things consist. He knows. He sees. Meron po akong isang gustong name ng Panginoon. Sa lahat ng pwede may tawag sa Kanya, isa itong mga personal sa akin. Jehovah Jireh. Iba, ang alam natin, Jehovah Jireh, God provides. Pero in direct translation niya into Hebrew is, the God who sees.
Nakikita niya. He came to seek you and has found you. Saved you, called you. He sees every effort you put into. He sees every pain. He sees every tears you shed. He knows. He listens. He listens to every word, even your silent prayers. He didn't leave you. You're not alone. He gazes upon you. He pays attention. He makes sure. He sees to it. And He sees through it. Patapos na po tayo. This is not just about provision. This is not just about magbigay ka sa Panginoon pagkatiwalaan mo siya. No. He knows, He sees. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be provided to you. Ayan yung gagawin natin. You have to understand the greatest manifestation of trust is surrender. Hindi pwedeng, okay Lord, gets mo ko, nakikita mo ko, naiintindihan mo ko, magtitiwala ako sa'yo, tas wala akong gagawin. Seek first. Seek first His kingdom. Ano ibig sabihin nun? This is not just about trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding, in all your ways acknowledge Him. Hindi lang yung tungkol doon. Ang sinasabi ng Panginoon, in all your ways acknowledge Him first. Hindi niya lang gustong maging involved or parte siya ng buhay mo. He wants yung buong tayo. He wants you to trust Him fully. Na bago ka mag-isip, bago ka gumawa ng desisyon, siya muna. Ganda po ng sinabi ni Sir James kahapon yung tinanong niya sa Talent Fest. With everything that you have, your talents, tanong mo sa Panginoon, para saan po? We always ask, Lord, paano ako Hindi natin nakikita, the Lord already provided. Ang dapat tanong natin, Lord, para saan po? That's how you seek first. Para saan po tong talentong to? Para saan tong posisyon na to? Kung boss ka man, parent ka man, mentor ka man, or on a higher level, para saan yun? Para saan tong opportunity na to? Para saan tong open doors na to? Para saan? Pag naintindihan mo that the Lord sees you, that the Lord knows, you don't have to perform to be seen. Hindi mo kailangan magpabibo para sabihin sa Panginoon, Lord, ginagalingan ko, nagtatapat ako sa'yo, naglilingkod ako sa'yo, ginagalingan ko, binibigay ko yung best ko sa'yo, Lord, hindi mo ba ako nakikita? Makita mo naman ako. You don't need to bargain for provision. Lord, gagawin ko to para sa'yo. Pero please provide, Sabi ng Panginoon, your worry. Alam yan ng Panginoon. Bawat detalye niyan, bawat hilatsa niyan, bawat takot mo, bawat bagay na hindi mo maintindihan, bawat paano mo. Sabi niya, anak, don't just trust. Seek first. Seek first. Sabi doon, tapos na po tayo. And all these things will be provided to you. Sa ibang translation, it will be added.
Ganda, no? If you seek first, yung sinasabing ni Jesus na, are you not much more? You will be more. You will have more. Hindi po to prosperity gospel. Hindi ko po to sinasabi para sabihin sa inyo na magiging mayaman tayo. Pagkalabas niyo po dito, magkakapera po. Hindi po. This is about trust. Yung worry, bato mo. Lord, ikaw na. Ikaw na. Ganda nung ending nung chapter 6. Galing ni Jesus mag-end eh. Pagkatapos niyang sabihin, pag binasa niyo verse 1 to 24, sasabihin niya doon, pagka nag-fast ka, huwag mo ipangalandakan. Huwag mo ipakita sa iba. Gawin mong personal. Gawin mong totoo. Pag nanalangin ka, go inside your closet. You don't have to be seen. You don't have to perform. Kasi sabi ng Panginoon, nakikita kita. Dahil nakikita kita, pwede ka nang mag-seek first. Ang nangyayari kasi, madalas sinasabi sa atin ng mga preachers, seek first ka muna, tas the Lord will provide. You have to understand, nilatag ni Jesus, nagpe-perform yung mga Hudyo na yan, nagpe-perform yung mga leaders na yan, and all, tapos sinabi niya, I see you. I know. Then, seek first. Pwede na. Pwede ka nang magtiwala ulit. Pwede mo nang gawin yung pinapagawa ng Panginoon regardless ng mga takot mo. Pwede na. Tapos ang ganda ng ending. So bukas po, Monday, do not worry about it. Hayaan mo na sila. This is not being passive. You have to understand, hindi ito pagiging passive na, Lord, wala akong gagawin, surrender. Hindi. The idea of letting go of your worry is papaltan mo ng pag-seek first. Tayo po tayo lahat. Nanangin po tayo. I don't know where it lands yung pinag-usapan natin sa'yo. Pero isang bagay lang. Di naman kailangan ng Panginoon yung kaya mong ibigay. Ganda na sinabi ni Pastor Eric kanina sa Lord's Table. Whether you do it or not, Diyos pa din siya. Doesn't need your effort, your service, your sacrifices. Pero hindi ibig sabihin hindi niya nakikita. Gusto niya. Parang isang bata, parang si Enzo. Wala na may idadagdag sa pagkatatay ko yung, Pa! Tapos bigla lang magsasayaw. Pero ang sarap kasing tingnan. Ang sarap pagmasdan na yung anak mo masaya. Ganun din ang Panginoon. He's happy to see you. He's happy to see yung pinagdadaanan mo, what you're doing in life. He's proud of you. He knows. Pagkatiwalaan po natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming banal.
Hindi lang po ako yung may alalahanin. Bawat isa po sa amin dito, pagod na, ubos na, hindi na alam yung iisipin, hindi na alam yung gagawin. In-exhaust na lahat ng resources, lahat ng talino, just to solve things, to address things, to provide, to meet things. Pagod, ubos, hindi alam yung gagawin. Pero salamat po. Salamat today. Kasi pinaintindi mo po sa amin na hindi kami mag-isa sa pinagdadaanan po namin. At hindi namin kailangan maging mag-isa. Na hindi mo po sinabi not to worry dahil lang gusto mo or dahil lang inutos mo or dahil lang sinabi ng Bible. Kaya mo sinabi not to worry kasi alam mo, nakikita mo, at pwede kami ulit magtiwala sa'yo. So Lord, we pray. Alam po namin, hindi magiging madali. Bukas, hindi magiging maliwanag kaagad yung araw. Hindi magiging maliwanag kaagad yung buhay. Hindi kaagad magiging madali lahat. Pero isang bagay lang po, Ama. Dalangin po namin, remind us. Remind us of your presence. Remind us na nakikita mo kami, na alam mo yung pinagdadaanan namin, na nandito ka para sa amin. That we can always come to you. That we can always trust you. Na hindi man palaging sumakto dun sa expectations namin, sa iniisip namin, sa plano namin. Pero we can still trust you and not to worry. Maraming salamat po sa kung sino ka sa buhay namin. Salamat for being our Jehovah Jireh. Thank you for seeing us through. Salamat sa encouragement. Hayaan mo po, Panginoon, patuloy niyo po kaming i-remind bukas at sa mga susunod na araw. Empower each and everyone na nandito. Pakita mo po yung kabutihan mo, yung kabaitan mo, yung provision mo, yung kalakasan mo, yung presensya mo sa bawat isa. Pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat, Ama. Maraming salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko kahit kailan. Di ka nagkukulang, biyaya mo sa akin laging laan.
Pwede na po tayo magsiupo. Thank you.
Hoy, Enzo, ang ingay mo. Sigaw ka ng sigaw, ah. Sing ka, Enzo. Ayan. So sa oras pong ito, andyan po sa ating pong gitna ang ating pong tithes and our offering, and then sa ating pong screen po ating pong bank account to those who've been watching. Kung nais nyo pong maghulog po sa your tithes and offering,